Mang Herbert, bilasan po ninyo ang pagpapatakbo. Marami na pong nawawalang dugo kay Catherine. Walter was in full panic. Parang hinahalukay ang lamang loob niya, tuwing humihiyaw si Catherine sa sakit. Kung bakit napakabagal ng andar ng sasakyan nila. Madilim pa ang kalsadang dinadaanan nila, na nakadagdag ng takot sa kanya. Nasa likuran siya ng kotse, at inaalalayan nila ni Aling Yoli si Catherine. Sir, di po tayo pwedeng magpadalos-dalos. Malakas po ang ulan, kaya madulas ang daan at delikado. Baka lalo po tayong magkadisgrasya, katwiran ni Mang Herbert na pilit nagpapakahinahon. Nakadagdag pa sa tense iyong nadarama niya ang malakas na ulan. Pero baka hindi na po umabot si Catherine. Kailangan sila ni Catherine. Pakiramdam niya ay pinarurusahan siya ng langit. He had never been so scared his whole life. Ganito pala ang pakiramdam, kung nakasalalay sa kamay niya ang buhay ng isang tao. Sa pagkakataong ito ay buhay ni Catherine at ng anak nila ang dapat niyang sagipin. Mas matindi ito sa takot na naranasan niya, nang mamatay ang kapatid niya sa panganganak sa mismong harapan niya, o ang pagkamatay ng ama niya. Sa pagkakataong ito, ay di niya pwedeng isisi sa mga Valdesco ang lahat ng nangyayari kay Catherine, dahil siya mismo ang may kasalanan, kung bakit nakabingit ang buhay nito sa kamatayan. Inangat ni Catherine ang nanginginig na kamay, at hinaplos ang mukha niya. Walter, alagaan mo ang anak natin. Please, huwag mo siyang hayaang lumaki sa galit. Dahil kapag iba ang ginawa mong pagpapalaki sa kanya, I swear, babalik ako. Mumultuhin kita. Kung sa ibang pagkakataon siguro sinabi iyon ni Catherine sa kanya, ay baka tumawa siya. Pero nasa kotse sila. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Tuwing sumisigaw ito sa sakit, ay parang nararamdaman din niya. Wala itong sinabi ng mapasa sa kanya ang paglilihi nito noon. Hindi biro ang pinagdadaanan nito, lalo na't maraming ina ang nagbubuwis ng buhay kapag nangganganak. Katulad ng kapatid niya. Catherine, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Lakasan mo lang ang loob mo. Her face twisted in pain. I think I am dying. Sobrang sakit, Walter. Sobrang sakit. You will live. You have to live, Catherine. Kailangan mong mabuhay. Please. Pinagpapawisan na siya ng malapot. Hindi niya alam kung pawis o luha ang tumutulo sa kanya. Masyado pang maaga. 7 months pa lang ang dinadala nito. Pilit itong ngumiti. May asul na kahon sa loob ng closet ko. Naroon ang lahat ng pictures na kuha ko para sa baby natin. Mga bagay na gusto kong gawin kasama siya, kung mabibigyan lang sana ako ng pagkakataon. Gusto kong hilingin na huwag mo siyang hayaang mabuhay ng walang ina. Kahit na wala ako sa tabi niya, ayokong isipin niya na ginusto kong iwan siya. Na hindi ko siya mahal. Mahal na mahal ko ang anak natin. Pwede bang gawin mo iyon? Bago pa siya nakasagot, ay humimpil na ang kotse sa harap ng emergency door ng ospital. Bumukas ang pinto ng kotse, at pinagtulungang ilabas ng mga nurse si Catherine. Patuloy pa rin ang pagsigaw nito, habang idinadala sa delivery room. Naiwan siya sa labas ng delivery room. Lumulutang ang utak niya. Habang kinakausap siya ng doktor. Nagal labor na si Catherine. Kailangan nang ilabas ang bata, bago pa mas mailagay sa panganib ang mag-ina niya. Gawin ninyo ang lahat, Dok. Gusto kong mabuhay ang mag-ina ko, ang tanging nasabi niya, at napausal ng dasal nang iwan siya ng doktor. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Naririnig niya ang pagsigaw ni Catherine sa loob ng delivery room. Naramdaman na lang niya ang pagtapik sa balikat niya. Nagulat siya nang makita si Lovra. Nag-text sa akin ang ate Miley. Tukoy nito sa OB-GYN ni Catherine na malayong kamag-anak nito. Isinugod nga daw dito si Catherine. Nagkataong nasa Subic lang ako, kaya tumuloy na ako dito. Inalok siya nito ng bote ng mineral water. Tubig. Salamat. Uhaw na uhaw siya sa sobrang nerbiyos. Mabuti at naroon si Lovra para alalayan siya. Bakit nandito ka sa labas? Hindi ba dapat samahan mo si Catherine sa loob? Kailangan niya ng moral support. Nanlalambot ako. Hindi ko kayang makita siyang nahihirapan. Pinunasan niya ang pawisan niyang noo. Saka baka ayaw din niya akong makita doon. She hates me. Anong nangyari? Alam na niya ang tungkol sa galit ko sa pamilya niya. Iniisip niya ngayon na gumaganti ako sa kanya.
Kinompronta niya ako kanina. Ayokong sabihin ang totoo pero mapilit siya. Kasalanan ko kung bakit napaanak siya nang wala sa oras. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Ang makapaghiganti sa pamilya niya. Hindi mo naman kailangang isisi sa sarili mo ang lahat. Bago ka pa pumasok sa buhay nila, sila na mismo ang hamukay ng sarili nilang libingan. He didn't know anymore. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Sa kagustuhan niyang makapaghiganti, baka mawala pa si Catherine at ang anak nila. Lumapit sa kanya si Aling Yoli. Sir, heto po ang kahon na ipinapakuha ninyo sa akin. Pati po ang camera. May kinuhanan po kasi dyan si Ma'am Catherine para daw sa magiging anak ninyo. Binuksan niya ang kahon. May sulat at card si Catherine para sa magiging anak nila. Sa bawat okasyon mula sa binyag, birthday hanggang sa pagkakaroon nito ng crush, kapag nagsimula na ang pagbibinata nito. Nang buksan niya ang camera, ay naroon ang larawan ng sandcastle. Naalala kung paano siyang pilitin ni Catherine na gumawa ng sandcastle, para sa isang batang di nito kilala. Baka wala na nga itong pagkakataong gawin iyon. Pinagbilinan pa siya nitong mag-practice, para sa magiging anak nila. Mahal talaga niya ang magiging anak namin, wika niya. And it's not about money. Nilingon niya si Aling Yoli, at inabot dito ang cellphone ni Catherine. Tawagan mo ang pamilya niya. Sabihin mo na kailangan sila ni Catherine. Ngayon din po sir. At lumayo sa kanila si Aling Yoli. Kumunot ang noo ni Chrysler. Sigurado ka ba? Oras na malaman nila ang tungkol dito, tiyak na ilalayo nila si Catherine sa iyo at sa anak ninyo. Tumango lang siya. Gagawin niya ang lahat mabuhay lang ang mag-ina niya. At kung pipiliin ni Catherine na lumayo sa kanya, ay hahayaan niya ito. Walter. Inangat ni Catherine ang kamay, habang inaapuhap ito. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya, at pakiramdam niya ay walang nakakarinig sa kanya. Parang ulap lang ang nakikita niya sa harapan niya. Lumulutang ang pakiramdam niya. Animoy bahagyang nakaangat ang kaluluwa niya sa katawang lupa niya. Patay na ba siya? Iniwan na ba niya ang mundong iyon? Parang mawawala siya sa sarili, habang humihilab ang tiyan niya. Pero nakakaya niya ang sakit, at napaglalabanan niya ang takot, dahil hawak nito ang kamay niya. Pero nang papasok siya ng delivery room, ay binitiwan nito ang kamay niya. Wala na siyang ibang naalala kundi ang sakit, habang iniluluwal ang anak niya. Narinig niya ang iyak nito, at kasunod yun ay nawalan na siya ng malay. Hindi na niya nakita ang anak niya. Hindi na niya nakita si Walter. Isa kang Valdesco. May mainit na kamay na humawak sa kanya. Catherine, nandito lang ako. Matulog ka ulit. You need to rest. Kumalma siya. Kahit nag-uulap ang paningin niya, at lambot na lambot siya ay pumanatag ang loob niya. Hindi niya ito makitang mabuti, pero alam niyang si Walter iyon. Ang anak natin. Tanong niya. Narinig ko siyang umiyak. He is fine. Huwag mo siyang alalahanin. He is healthy. Gusto ko siyang makita. Pilit niyang idinilat ang mata, pero parang may nakapatong na mabigat na bagay sa talukap ng mata niya. Magpahinga ka muna. Naramdaman niya ang pagdampi ng labi ni Walter sa noo niya. Thank you for bearing my son, Catherine. Huwag mo akong iiwan, pakiusap niya. Tuluyan na siyang nakatulog. Nang magising siyang muli, ay wala na ang kamay ni Walter na humawak sa kanya. Dream. It was such a good dream. Sana ay maganda pa rin ang mamulatan niya paggising niya. Sana ay makasama niya si Walter at ang anak niya. Nang muli niyang imulat ang mata, ay mas malinaw na sa paningin niya ang lahat. Naririnig niya ang paggalaw ng mga tao sa paligid niya. May nurse na kumukuha ng blood pressure niya, at ang isang nurse naman ay chin-check ang swero na nakakabit sa kanya. Nasaan si Walter? Nananaginip lang ba siya, nang i-comfort siya nito at hawakan ang kamay niya, hanggang makatulog siya? Parang imposible iyon. Nagtalo kasi sila bago siya mapaanak nang wala sa oras. He hated the Valdesco. He hated her family. Napakalaki ng kasalanan ng pamilya nito sa kanya. Hiha, mabuti gising ka na. Nanlaki ang mata niya. Mommy, paano ito napunta doon? Paano nito nalaman na nasa ospital siya at nanganak? Tumawag sa amin si Aling Yoli, at sinabing nandito ka. Niyakap siya nito. Naguguluhan siya. Si Aling Yoli ang tumawag sa magulang niya. Bakit nito gagawin iyon, maliban kung inutusan ito ni Walter?
Pinag-alala mo talaga kami. Ano bang nangyari sa iyo, mula nang umalis ka sa poder namin? Kailan ka ba bumalik ng Pilipinas? Ibinaba niya ang tingin. Kaya ka ba umalis ng Pilipinas dahil buntis ka na? Ayaw mo lang sabihin sa amin. Huminga siya ng malalim. I don't know where to start. Hindi ko po alam kung paano magpapaliwanag. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito, na hindi siya ang kikilalaning ina ng anak niya. Na ang ama ng anak niya, ay ang gustong sumira sa pamilya niya. Magulong-magulo ang isip niya. Mas magulo pa ngayong alam na ng pamilya niya ang tungkol sa anak niya. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya. Maluha-luha ang mama niya. Ngayon lang niya itong nakitang umiyak para sa kanya. Ang importante kasama mo kami. Alam na po ba nila papa at kuya? Tiyak na dismayado sa kanya ang papa niya. Hindi pa nga tapos ang eskandalo ng kapatid niya. Heto at nagdala naman siya ng kahihiyan sa pamilya. Tinitingnan ng anak mo sa nursery. Gwapong-gwapo ang anak mo. Masakit mang tanggapin, pero may tatawag na ng lola sa akin. Samasal ang kaba sa dibdib niya. Okay lang po ba siya? Nasa incubator pa dahil kulang siya sa buwan. Nanlumo siya. Nakadama siya ng takot para sa anak niya. Mabubuhay po ba siya? Syempre naman. He is such a strong boy. He is a Valdesco, hiha. Hindi niya alam kung tama pang sabihing isang Valdesco ang anak niya. Pwede pa ba niyang matawag na anak niya ang bata? O ngayong alam na niya ang tunay na intensyon ni Walter, tuluyan na ba siyang mawawala sa buhay nito? Di nagtagal ay dumating ang papa niya, at ang kuya 30 niya. Ang kuya 30 niya ang unang lumapit sa kanya at yamakap. Catherine, bakit kailangan mong itago ito sa amin? Dadamayan ka namin. Ayoko nang makadagdag sa problema, kuya. Saka mas makakatulong ako kung malayo ako sa inyo. Pero na-appreciate talaga niya ang suportang ibinibigay ng mga ito. Sino ang ama ng anak mo? Madilim ang mukhang tanong ni Teodisio. Nakikiusap si Catherine tumingin kay Serafina at umiling. Hindi pa niya kayang sabihin dito ang totoo tungkol kay Walter. Mas malaking gulo kapag nalaman ng mga ito ang totoo. Matapos ang lahat ng pagpapanggap niya, di niya alam kung hanggang kailan niya kayang magtago at magpanggap. Ayaw na niyang magsinungaling sa mga ito. Nakakaunawang tumungo si Serafina, at ngumiti sa papa at kuya niya. Baka di pa ito ang oras para pag-usapan iyan. Hayaan muna natin si Catherine na magpahinga. Baby Evaristo ang nakapangalan sa apo ko. Si Walter Evaristo ba ang ama ng bata? Direktang tanong ng papa niya. Sana mali ang hinala ko. Kahit sinong lalaki huwag lang siya. Parang may hamampas na matibay na bagay sa dibdib niya. She suddenly felt so helpless. Nagitgit na siya sa pader at wala na siyang matatakbuhan pa. Hindi na siya makakatakas. Hindi na niya kayang magsinungaling sa mga ito. Yumuko siya. I am sorry papa. I am sorry. Bumigay siya at napahagulgol ng iyak. She knew that she failed her family. Sa dinami-dami ng magiging ama ng anak niya, ay si Walter pa. Baka iniisip ng pamilya niya na napakatanga niya, na nagpagamit siya sa paghihiganti nito. Pinisil ng kuya niya ang balikat niya. It's okay. Di mo siguro alam kung anong totoong kulay niya. Hindi mo alam kung ano ang plano niya sa pamilya natin. He is a charmer. Di naman kita masisisi. Kaya mo naman nang wala siya, hindi ba? Hindi ba niya pananagutan yan? Pagalit na tanong ng papa niya. Niyakap niya ang sarili at umiling. Wala po sa pinag-usapan namin iyan. Hindi kanya pananagutan. Dumagundong ang boses ng papa niya sa silid. Natatakot talaga siya, dahil baka atakihin ito sa puso dahil doon. Kung hindi kanya pananagutan, huwag na siyang magpakita sa iyo. Hindi ko rin siya palalapitin sa apo ko. Mariin siyang pumikit. Ito ang pinakamasakit. Wala siyang hawak sa anak niya. Wala silang karapatang maghabol. Papa, may pinirmahan po akong papel, na kapag nanganak ako isusuko ko sa kanya ang karapatan sa anak namin. Hindi po ako ang kikilalaning ina ng bata. Kay Walter lang po ang bata. Lalong naging mabalasag ang mukha ng papa niya. Ano bang pinaggagawa mo? Napaiyak na rin ang mama niya, at di magawang magsalita. It was a shock to her family. Kung pwede lang sana na itago na lang niya ang totoo sa mga ito, magiging mas madali sana ang lahat. So this was Walter revenge. And she wanted to hate him. Wala kasi siyang kapangyarihan para baguhin ang sitwasyon.
Pakiramdam niya ay sabay-sabay na lumulubog ang buong pamilya niya sa kumunoy. Lahat po ng ginamit sa pagpapagamot ni Papa, at pampiyansa ni Kuya ay si Walter ang nagbigay. Nag-alok po siya ng tulong at iyon po ang kapalit. Kailangan daw po niya ng tagapagmana. And he needs a baby maker. Nagpakababa ka ng ganyan. Angle ng Papa niya. Isa kang Valdesco, Catherine. Hindi mo man lang ba kami tinirhan ng kahihiyan? Wala po akong magagawa. Wala na po tayong matakbuhan. Tinalikuran na tayo ng lahat ng kakilala natin. Bigla tayong nawalan ng mga kaibigan. Hindi ko po kayang makita kayo na nahihirapan, Papa. Kailangan ko ring ilabas sa kulungan si Kuya 30. Wala po akong choice. Kaya tinanggap ko kahit na isuko ko ang lahat. Isinuko ko pati kahihiyan ko. Kung masama ang tingin ninyo sa akin, alam ko na hindi ako nagkulang bilang anak ninyo o kapatid. Sawa na akong masabihan na walang silbi. Hindi niya napaghandaan ito. Di sumagi sa isipan niya na malalaman ng pamilya niya ang totoo, at uusigin siya na parang napakasama niyang babae. Samantalang para rin naman sa mga ito, kaya siya nagsakripisyo. Nang mga oras na iyon ay manhid na siya. Wala nang natitira sa kanya. Wala na ring mawawala. Sinuntok ni 30 ang pader. I want to finish him. Plano niya ang lahat ng to para gantihan ako. Tayo. Ang sama talaga ng Walter na iyan. Si Catherine ang nasaktan sa masasamang sinasabi ng pamilya niya tungkol kay Walter. Di niya magawang magalit dito sa kabila ng ginawa nito sa pamilya niya. Matindi ang hirap na pinagdaanan ni Walter. Para dito ay pamilya niya ang may kagagawan, kung bakit namatay ang mga mahal nito sa buhay. Nabuhay ito para sa namayapan nitong pamilya. Kung nabuhay man ito para maghiganti, hindi niya ito masisisi. Kuya 30, totoo bang iniwan mong buntis ang kapatid niya? Tanong niya, gusto niyang malaman ang totoo. Namutla ito. Alam mo ang tungkol kay Miranda. Tumango siya at tiningnan ito sa mga mata. Guilt was written on his face. Ibig sabihin ay totoo nga iyon. Catherine, bata pa ako noon. Hindi mo naman siguro aasahan na pananagutan ko ang bata. Hindi naman ganoon kadali. That girl is a gold digger, depensa ni Teodisio. Pinalayo namin si 30, dahil alam naming gagamitin lang ng babaeng iyon ang kuya mo, para umangat sa buhay. Bilang magulang, kailangan naming gawin iyon. So we sent your brother abroad. Nanlaki ang ulo niya. Wala man lang siyang makitang remorse sa mga ito. Pa, namatay siya sa panganganak sa apo ninyo. Ang una sana ninyong apo. Ni wala siyang nakuhang suporta galing sa pamilya natin. Di ba kayo nakokonsensya? 18 years old lang siya. Namatay ang ama niya ilang buwan matapos mamatay si Miranda, dahil sa sama ng loob, at naiwang ulila si Walter. Hindi ba kayo nakokonsensya? Parang ngayon na lang nabubuksan ang mga mata niya, kung anong klaseng pamilya mayroon siya. Kung ikukumpara sa pinagdaanan ng pamilya ni Walter, walang binatbat ang pinagdaanan niya. Nakasuporta si Walter sa kanila ng anak niya. Hindi na rin siya menor de edad. Alam niya ang ginagawa niya. Habang ang kapatid ni Walter, ay nagmahal sa Kuya 30 niya. Napakabata pa nito para iwanang buntis ng lalaking mahal nito. Kung alam lang sana niya ang nangyayari noon, at nasa tamang edad siya, may nagawa man lang sana siya para sa kapatid ni Walter. Bakit ipinagtatanggol mo ang lalaking iyon? Nakita mo kung gaano tayo ka-miserable ngayon. Walang-wala na tayo, at lalong sinisira ng Walter na iyon ang buhay natin, anang papa niya na lalong nagal-atang ang galit sa mukha. Mariin siyang pumikit. Miserable na tayo bago dumating si Walter pa. At wala siyang kinalaman sa mga kapalpakang nangyari sa buhay natin. Tayo mismo ang may kagagawan ng lahat. Habang mali na tinalikuran ninyo ang kapatid niya nang mabuntis ni Kuya. Ginawa lang namin ang tama, pagmamatigas ng papa niya. Alam mo naman kung ano ang pangarap ko sa inyong magkapatid. Hindi ang babaeng tulad niya ang bagay sa kuya mo. Kami ang pamilya mo, matiim na wika ni 30. Tayo ang naapi dito. Bakit nababaligtad yata ang sitwasyon? Kami pa ang lumalabas na masama ngayon. Nagkaanak ka lang sa lalaking iyon, nag-iba na ang takbo ng isip mo. Kami dapat ang damayan mo. Kuya, gusto ko lang malaman ang totoo. Kung alam lang nito na parang pinapatay siya. May basehan ang mga akusasyon ni Walter. Malaki ang kasalanan ng pamilya niya sa pamilya nito. Tinitigan siya ni 30. Kaya ba kami pinapunta dito para akusahan ng ano-ano?
He was trying to intimidate her. Nanghihina pa rin siya, pero kailangan niyang ilaban kung ano ang tama. Si Walter ang ama ng anak niya. Pamilya din ng anak niya ang inapi ng pamilya niya. Hindi pwedeng pumanig siya sa mali. Taas noo niyang sinalubong ang mata ni 30. Kahit pa pamilya ko kayo, di ko kayo kakampihan kung kayo ang mali, aniya sa matatag na boses. Her family had disintegrated. Ayaw niyang ganito ang masilayan ng anak niya. Hindi niya kukonsintihin ang mali ng mga ito. Kung haharap siya sa anak niya, gusto niyang may maipagmamalaki siya dito. Biglang dumating ang nurse. Ma'am, sir, huwag po sana ninyong sigawan ang pasyente. Kapapanganak pa lang po niya. Usapang pamilya ito, angle ni 30. Huwag kang makialam. Kapag po di kayo nagpaawat, mapipilitan po kaming tumawag ng security, matigas na wika ng nurse. Baka bayaran din ni Evaristo ito para itaboy tayo, singhal ng papa niya. Hinawakan ni Serafina ang balikat niya. Kapapanganak lang ni Catherine. Hayaan natin siyang magpahinga. Subalit sa pagpisil nito ng balikat niya, alam niyang gusto nitong siya ang huminahon. Na dapat niyang bigyan ng konsiderasyon ang pamilya niya. Hindi naman kalusugan niya ang masisisi, kundi wala nang maikakatwiran ang mga ito sa kanya. Umalis na tayo, malamig na utos ng papa niya. Baka ikamete ko ang mga nangyayaring ito. Humihingi ng saklolo siyang tumingin kay Serafina. Mommy, ayaw niyang mag-isa. Sa kabila ng mga nagawa ng pamilya niya, ang mga ito na lang ang pwede niyang balikan oras na kunin na ni Walter sa kanya ang anak nila. Babalikan ka namin hiha. Pangako yan. Sana ay maintindihan siya ng mga ito. Ang mga ito na lang ang inaasahan niya. Sir, pwede na po kayong pumasok ng ospital. Nakaalis na po ang pamilya ni Ma'am Catherine, sabi ni Aling Yoli na tumatawag sa kanya mula sa cellphone. Nasa isang malapit na cafe lang siya sa ospital. Di siya natatakot sa mga Valdesco. Ayaw lang niyang gumawa ng eskandalo. Base sa balita ni Aling Yoli, ay mukhang malaking gulo na ang nangyari kanina. Marahil ay ipinagtapat na ni Catherine na siya ang ama ng bata. Ano pa pong nangyari? Nagsigawan po sila sa kwarto. Kinailangan pa pong sumugod ng nurse at paalisin sila. Nakakaeskandalo na po sila. Galit na galit pong umalis ang pamilya niya kanina. Nagkakasigawan pa nga po sila sa kwarto, iyak nga po nang iyak si Ma'am. Hindi niya alam kung paano haharapin si Catherine ngayon. Inilagay niya ito sa isang delikadong sitwasyon. Kung tutuusin ay wala itong kasalanan sa kanya. Nasaktan niya ang pamilya nito gaya ng nais niya, pero hindi niya gustong ito ang babagsakan ng lahat ng sisi. At sa pagkakakilala niya sa kalupitan ng pamilya nito, marahil ay parang winawasak ang puso nito. He wanted to comfort her, but he didn't know if she would accept it. Hindi pa niya mahaharap si Catherine ngayon. Hindi pa siya handa. Gusto lang niyang makita ang anak niya. Ang anak niya ang buhay, at kaligayahan niya ngayon. He was ready to lay the world at his feet. Di pa siya nakakalayo sa kotse niya, nang may humaklit sa kwelyo ng polo niya, at isinalya siya sa kotse. Nagkita rin tayo, walang hiya ka. Ngumisi siya nang makita ang galit na mukha ni 30. Mu, tingnan mo nga naman. Kung makawalang hiya ka akala mo pagkatino-tino mo. Hindi ba naging ganito lang naman ako dahil nahawaan mo? Gusto kitang tapusin ngayon.